Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 28, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Trikes at mga other electronic or e-vehicles na ipinagbabawal na po natin sa major roads na nasa jurisdiction ng MMDA. Pagbabawal ng e-vehicle sa mga major road, masihigpitan pa ng MMDA. Mga nagmamaneho nito o obligahin na ring magdala ng lisensya. Kumpara sa ngayon na napakababa na ng per. Kung minsan nga makikita nyo nga po dito mula Diliman hanggang Imus Cavite, nasa 140 lang. Exclusive! Asosasyon ng delivery riders ng kumpanyang Lala Move, dumaraing. Mababang fare matrix, hindi na umano makatao. Si Presidente, wala akong sinabi ng gano'n. Even if you kill me 1,000 times, making, taking, rat. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi ng gano'n. Dating Pangulong Duterte, nagbago na ng tono kay Pangulong Marcos. Panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, binawi na rin. At sa ating balitang showbiz, co-owner ng Miss Universe pageant, kumalat na video tungkol sa pageant inclusivity, manipulated lang daw. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naku mga ka-A to Z, makinig pong mabuti. Simula Abril, pagmumultahin na ng MMDA ang mga pasaway na nagpapatakbo ng electronic vehicle na dumaraan sa major roads. Oobligahin na rin ng otoridad ang mga nagmamaneho na magkaroon ng driver's license. Samantala, ilalatag naman ng LTO ang ilan pang dagdag polisiya gaya ng kung anong klaseng lisensya ang ia-apply at kung kailangan din bang iparehistro ang mismong e-vehicle. Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Bilang ng araw ng mga gaya nilang mga pasaway ng mga e-vehicles na kung dumaan sa major roads, nagkahari-harian. Ito ay sa bisa ng resolusyon ng Metro Manila Council na nagbabawal sa lahat ng uri ng e-vehicles na dumaan sa mga major roads gaya ng EDSA, South Superhighway, Mindanao Avenue, Recto Avenue at Katipunan. Ngayon pong umagang ito ay nagpasa ang Metro Manila Council resolution regarding regulation ng e-trikes at mga other electronic or e-vehicles na ipinagbabawal na po natin sa major roads na nasa jurisdiction ng MMDA. Epektibo simula Abril ngayong taon, mas magkakaroon na ng pangil ang MMDA at iba pang law enforcement agency na manita at manghuli ng mga pasaway na nagmamaneho ng e-vehicles. Obligado na rin na magkaroon ng driver's license gaya ng karaniwang lisensya ang sino mga nagmamaneho nito. Ang parusa, multa na nagkakahalagang 2,500 pesos ang sino mang pipiliin pa ring dumaan sa mga major road kahit na may dalang lisensya. Diretsyong hatak o impound naman ang mga magmamaneho ng e-vehicle na walang dalang lisensya. Kasing DILG MC, Memorandum Circular, walang penal provision. Nagpo-prohibit siya pero walang kakulang penalty. So, kumbaga medyo kailangang lagyan ng ngipin itong prohibition na ito. Hati naman ang saloobin dito ng ilang gumagamit ng e-vehicle. Parang gastos pa kasi eh, di ba? Biruin mo, kaya ka nga bumili ng e-bike para lang makatipid. For me, even e-bike man yan or anything, as long as you are in the public road, which it entails marami ng mga tao, kailangan may lisensya ka pa rin. Well, kung may mga motorsiklo nga na mga kamote, minsan ito talaga mas bata pa doon eh. So minsan mas kamote pa doon sa kamote na sinasabi natin. Ayon sa MMDA, nakatakdang ilatag ng LTO ang karagdagang polisiya nito para sa pag-regulate
ng mga e-vehicles, lalo na kasabay ng ginagawang hakbang ng pamahalaan kontra sa mga pasaway na gumagamit ito sa mga national roads. Hintayin po natin yung announcement ng LTO regarding requirements sa registration ng e-bikes or requirements sa pagkuha ng lisensya bago magmaneho. Ang Metro Mayors naman, given that we have our local autonomy, tungkulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. At given that we have our local autonomy, tungkulin po namin na magpasa ng mga ordinansa upang tukuyin alin sa mga kalye sa aming mga lungsod ang bawal din ang mga sasakyan na ito. binigyan diin naman ng MMDA at Metro Mayors na hindi anti-poor ang pag-regulate na ito sa mga e-vehicle. Para sa otoridad, nakaalarma na kasi ang nitalang lagpas 500 kaso ng e-vehicle related accidents at 2 ang nasawi na rito noong nakaraang taon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa iba pang balita, asosasyon ng mga delivery rider ng kumpanyang Lalamove iginigiit na hindi na umano makatao ang panuntunang mababa ang fare matrix sa kanilang sektor. Ang DICT naman nangakong iimbestigahan ang naturang issue. Alamin yan sa Balitang A to Z exclusive ni Kim Salinas. Tinanggal na nga po yung base fare. As in wala na. Service fee na lang. Kung magkano lang yung offer ni client, ganoon na lang ang mangyayari. Tila nagngingit-ngit na ang rider at presidente ng Lalamove Drivers Riders Association. Hindi na raw kasi umano tinutupad ng naturang kumpanya ang mga itinalagang terms and conditions noon. Tulad na lamang ng pagbaba ng fare matrix na nakapagpapalugi umano sa mga rider. Labag umano ito sa karapatan nilang mga delivery rider. Dagdag pa riyan ang panuntunan ng kumpanya na sususpindihin sila sakaling nag-cancel sila ng booking. Book sa kinancel mo kasi minsan bakit hindi mo i-cancel? Ang naka-note is transporting people is bawal naman talaga yan. Diba? Makita ka lang nag-cancel, floating ka ng 30 minutes. Sinubukan umano nilang makipag-usap sa pamunuan ng kumpanya pero wala umanong humarap sa kanila. Sa ngayon wala pa. Kung anong papadala lang kami ng letter sa kanila o kung sino maharap sa kanila, pamunuan ng Lalamove. Until na wala? Wala. Kahit anong media interview hindi sumasagot. Para kay Alias Mars, hirap ang dinaranas nila sa kanilang hanap buhay na ito. Kung dati talaga is maganda, malaki talaga dati, halos dyan marami ako naipundar eh. Kumpara sa ngayon na napakababa na ng fare. Kung minsan nga makikita nyo nga po dito mula Diliman hanggang Imus Cavite nasa 140 lang. Kumikita naman raw sila pero hindi ganoong kalaki di tulad ng dati. Aniya, nananatili na lamang sila sa ganitong hanap buhay dahil ang ilang kliyente galante naman kung magbigay. Kapag sa rider, kapag sinipagan mo, natuwa sa yung customer. Binibigyan ka ng tip, natuwa sa serbisyo mo. Siguro yun yung mga bagay na lang na nakakapagpalakas ng loob na siyang dahilan kung ba't kami nagpapatuloy. Giit naman ngayon ng National Union of Food Delivery Riders na ang problema raw kasi dito sa Lalamove. Kasi during that time, ang base fare ng mga delivery riders ay 60 pesos at ang kanilang delivery fee ay 8 pesos per kilometer. However, nung may mga pumasok na ibang apps na talaga nag-undercut ng price, naobliga ang Lalamove na magbaba rin ng presyo. Isinusulong naman ngayon ng naturang unyon ang isang legislation na dapat magkaroon ng malinaw na guidelines ukol sa tama at patas na fare matrix, tulad na lamang sa mga pampublikong sasakyan. Unfortunately, sa kasalukuyang sistema ngayon ay parang wild west ang pagtrato sa mga rider. In particular dito sa fare matrix. Umako ng jurisdiction ang DICT pero wala rin naman silang nilalabas na guidelines o panuntunan sa fare matrix. Samantala, hinimok naman ng Department of Information and Communications Technology na formal na dumulog ang asosasyon ng mga Lalamove riders sa kanilang tanggapan. Iimbestigahan din nila umano ang isyong ito. Willing kami na magsimula ng dialogo sa dalawang grupo. At pag-usapin tayo, kami mag-mediate at imbestigahan na rin natin kung ano yung nangyayari dito. Ipinaalala rin ng DICT na dapat ipatupad ang napagkasundoang terms and conditions dahil kung hindi... Sa ngayon, hindi tayo nagtatakda ng minimum or ng base. Pero sinasabi natin na dapat merong base at meron ding transparency. Kapag nag-violate sila ng mga terms nila,
we can revoke the authority given to them to practice or to be a courier provider. Minabuting makipag-ugnayan ng news team sa kumpanyang Lalamove pero nananatiling tikom pa rin ang bibig nito sa naturang issue. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Nasa Australia na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa 2 araw na official visit. Humarap ito sa Australian Parliament kasunod ng imbitasyon ni Governor General David Hurley. Umaasa naman ang Pangulo na maiuuwi nito na may mainit at mas malapit na relasyon sa naturang bansa. As part of this visit, I will have the opportunity to address the Parliament of Australia and provide greater detail on the commitments that we place in this partnership and our vision for the future of the Philippines. Binawi na ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga dating pahayag kontra kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang media conference sa Davao City nitong Martes ng gabi, pinabulaanan rin ng dating Pangulo ang alegasyong tumanggap raw ito ng mga baril mula sa kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang ating Balitang A to Z. Kung dati, maanghang na salita. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ngayon, Si Presidente, wala akong sinabi ng ano. Even if you kill me 1,000 times, taking drug. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi ng ano. tila nagbago na ng tono ng pananalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinabulaanan na nito ang mga binitiwang alegasyon na gumagamit umano ng iligal na droga si PBBM. Sa halip niya, medisina ang kanyang tinutukoy. Bukod sa pagbaliktad sa pahayag ukol sa kasalukuyang Pangulo, binawi na rin ni Duterte ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. It has always the dream of some people to be independent. Pero if it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not, meaning I will not go for a forced carving out Mindanao out of the Philippines. Kasunod na rin ito ng manifesto ng mga kongresista mula Mindanao na hindi nila suportado ang naturang panukala. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even slightly. It goes for Luzon hanggang. Samantala, may paglilinaw rin si Duterte sa alegasyon ng isang dating Kingdom of Jesus Christ member na nakita umano nito ang dating Pangulo at anak na si Vice President Sara Duterte na umano'y tumanggap ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ma-deliver sa kanya ng tanyong bukas. It's a very stupid proposition. Nilabas ni Duterte ang mga huli nitong pahayag sa local media sa Davao City nitong Martes, February 27. Hinihimok ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy na humarap na sa pagdinig ng Kongreso. Ayon kay Marcos, mas mainam na sagutin ni Kibuloy ang lahat ng ipinupukol na issue laban sa kanya at mabigyan ito ng pagkakataon na maipaliwanag naman ang kanyang panig. Posible kasing makontempt si Kibuloy kung hindi haharapin ng mga mambabatas. Matatandaang naglabas na ng subpoena ang mataas at mababang kapulungan dahil ilang beses na itong bigong makadalo sa mga pagdinig. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate.
marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. Kaugnay niyan, bibigyan ng patas na pagkakataon ng Senado si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy na sagutin ang mga akusasyon na ibinabato laban sa kanya. Kabilang narito ang isyu ng sexual harassment. Yan ang tiniyak ni Senator Riza Ontiveros matapos himukin nga ng Pangulong Marcos si Kibuloy na humarap na sa mga pagdinig. Sinabi rin ni Ontiveros sakaling bigong makadalo ang pastor sa gagawing pagdinig ng Senado sa March 5, agad na itong iisyuhan ng warrant of arrest. Sa ngayon ay wala pa namang natatanggap na kumpirmasyon mula sa kampo ni Kibuloy kung makakadalo nga ba ito sa naturang pagdinig. Wala pang info na may intensyong humarap. At ang isang huling sinabi nila tungkol sa pagdinig, yung isang paglalarawan nila ay bogus hearing. So wala pa rin sa tamang ugali ng pagrespeto sa hearing ng komite ng Senado at wala pang sinasabing intensyon na i-honor yung subpoena. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na nailagay na sa Red Notice ng International Criminal Police Organization o Interpol ang dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso. Ayon sa Interpol, ang Red Notice ay para alamin kung saang bansa nagtatago ang suspect at para maaresto na rin siya kung sakali dahil sa nakabimbing extradition surrender. Sinabi naman ni Remulla na mas mapapadali ng mahuli at mapauwi si Teves. Dagdag ng opisyal na magpapadala sila ng mga tauhan sa Timor-Leste para maisyuhan na ng warrant of arrest si Teves. Ang Red Notice, yan ang pinakamalapit o similar to or akin to an international warrant of arrest. Kasi tayo sa political jurisdiction, sa political and criminal jurisdiction ng ating bansa, we can issue a warrant of arrest within our boundaries. Pag tumakas ang isang tao at nag-ibang bayan, humingi tayo ng tulong sa mga iba't ibang bansa. At tayo naman ay nakikisama rin at tumutulong din sa kanila na hulihin yung mga tinutugis ng batas upang sila ay mapanagot sa kanilang mga krimen. Pinabulaanan ni San Juan City Mayor Francis Zamora ang alegasyon ni Senator J.V. Ejercito na mayroon umanong nangyayaring ayuda scam sa tupad program sa naturang lungsod. Ayon sa alkalde, hindi sila ang nangunguna sa pamamahagi ng ayuda, lalo na't proyekto ito ng national government. Git pa ni Zamora, 2 taon na ang nakalipas mula nang lumabas ang video na nagpakita kung paano binabawasan umano ng ilang lokal na opisyal ng San Juan City ang ayuda para sa mga residente. Sa huli, hinihikayat ni Zamora ang mga nasa video na humarap sa kanya para personal na linawin ang reklamo at agad maaksyonan ng kinaukulang government agencies. Hinihikayat ko po ang mga tao na nasa video na pumunta po sa aking tanggapan upang pag-usapan namin ano ba talaga ang nangyari, imbestigahan natin yan. At para nga po mapalagay ang kanilang kalooban, I will invite the PNP, the NBI, DOLE, and DSWD to be there. Para yung mga national government agencies, yung ating law enforcement agencies ay nandun, so that if ever they will issue any sworn statements or any proof, ay magawa natin to sa tamang forum. Susunod, sabay na lang, Chacha plebiscite at 2025 elections, nais ng one-time schedule ng Pangulo. At mamaya, Kat and Sam, hiwalay na nga ba? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng balitang A to Z.
Mismong ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ang nagsabing tinitingnan niyang ipagsabay na ang plebisito para sa nilulutong charter change sa nakatakdang midterm elections sa Mayo 2025. Kumpirmasyon nito ng unang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon sa Pangulo, malaki kasi ang matitipid kung sabay na lang itong gagawin. Pabor naman ang ilang mambabata sa naturang target schedule. Una na ang sinabi ng COMELEC na posibleng umabot sa 13 billion pesos ang gagastusin kung ihiwalay pa ang isang pagboto ukol sa Chacha. Pinag-aaralan talaga namin yun dahil kung paghihiwalay natin yung eleksyon at saka yung plebiscite, parang dalawang eleksyon yun napakamahal. So baka maaari kung isabay natin yung plebisito sa local elections na gagawin sa Mayo na next year. Tiniyak ng Department of Agriculture ang agarang tulong sa mga rehiyong naapektuhan ngayon ng El Nino. Sa datos kasi ng DA, sumampa na sa 55 ang naitalang bilang ng mga probinsyang apektado ng El Nino. Kabilang narito ang bayan ng Bulalakaw, Oriental, Mindoro at ilang bayan sa Occidental, Mindoro. Gayon din ang Apayao, Benguet, Cagayan, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province at marami pang iba. Karamihan wala ng sapat na irigasyon at tuyo na ang lupang pananim. Nananawagan rin ang ahensya sa mga lokalidad na apektado ng El Nino na magdeklara na ng state of calamity kung kinakailangan. Yan ay para mas mapadali ang pagpasok ng tulong mula sa pamahalaan. Doon po papasok yung tulong ng Department of Agriculture, particular po sa tulong na manggagaling sa Quick Response Fund. So ano po ang matutulong ng Quick Response Fund na yan? Yan po ay para sa rehabilitasyon ng agricultural land na napinsala at pagbibigay po ng additional farm input. Pero I understand ang concern po ng mga magsasaka na naapektuhan is yung daily needs nila. So saan sila kukuha ng makakain, lalo't base sa aanihin nila yung pang-araw-araw na panggastos nila. Ikinababahala ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presensya ng Chinese warships sa West Philippine Sea. Kasabayan ng mga ulat na naglalagay umano ng signal interference ang China sa mga barko ng Pilipinas sa lugar. Tiniyak naman ni PBBM na ipagpapatuloy ang effort sa pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino doon. It's worrisome because there are two elements to that. One is that it's the dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw dun sa area natin. Ngayon may Navy na, sumama pa mga fishing boat. So nagbabago ang sitwasyon. Tiniyak ng Philippine Coast Guard na walang nakompromisong dokumento sa ahensya matapos ma-hack ang kanilang Facebook page. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno para mabawi ang access mula sa hackers. Samantala, may 3 persons of interest na ang lokal na pamahalaan ng Marikina patungkol naman sa nasa likod ng hacking incident sa kanilang Facebook page din. Gumawa naman muna ng bagong account ang lungsod para maibahagi ang mahalagang impormasyon sa nasasakupan. Kasado na ang laban ni Tokyo Olympic bronze medalist Yumir Marshal sa susunod na professional fight nito sa Marso. Dito yan sa Pilipinas. Sinabi ng MP Promotions na makakalaban ni Marshal sa super middleweight division. Ang Thai fighter na si Thod Saxinam, ito na rin ang huling malaking paghahanda ni Marshal bago ang pagsabak sa Paris Olympics sa Hulyo. Sa ngayon tuloy-tuloy ang pag-iensayo ni Marshal para masungkit ang kampyonato. Sa aming pagbabalik, co-owner ng Miss You Organization nagsalita na sa issue ng leaked video. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
May pagsubok na kinakaharap umano ang magkarelasyon na sina singer-actress Sam Milby at Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ito ay matapos ang umuugong na umano'y hiwalayan ng dalawa. Pero sa inilabas na pahayag ng Cornerstone Management, nilinaw nila na pinagsusumikapan naman itong ayusin ng celebrity couple. Pakiusap pa ng Cornerstone, irespeto ang privacy ng dalawa at sinabing na-appreciate nila ang anumang suportang ipinaabot kina Sam at Kat. Una nang inanunsyo ng dalawa ang kanilang engagement noong February 2023. Samantala sa showbiz pa rin, nagpaliwanag ang co-owner ng Miss Universe organization na si Anne Jacla Jutatip ukol sa kanyang kontrobersyal na leaked video. Sa clip na unang na-share sa TikTok, tila nasa meeting si Jacla Jutatip kasama ang iba pang MU officials kung saan pinag-uusapan nila na tila communication at marketing strategy lang umano ang inclusivity o yung pagpapasali sa mga nanay, may asawa at transgender pero wala sila umanong tsansang manalo sa naturang pageant. Sa Facebook statement naman, sinabi ni Miss U co-owner na manipulated at edited lang ang leaked video para mabahiran ang kanyang reputasyon. Hindi naman ipinaliwanag ng Thai business mogul kung paano na manipula ang naturang video. Mga ka-A to Z na fur parents, sinong makaka-relate dito? Isang giant fur baby kasi ang dinala na nga sa shopping mall, pero todo pa bebe pa sa paglalakad. Baka pwede daw stroller. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa golfer na si Arnold Palmer. Ayon kay Palmer, matutong manalo ng sumusunod sa panuntunan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!